Sa pamamagitan ng mga mata, nakikita ng isang tao ang kanyang kapaligiran. Nararanasan niya ang mga kulay, saysay, at buhay ng mga bagay na kanyang tinitignan. Sa mga lente ng kamera naman, nasisilip ng isang tao ang mga tagpong mahalaga para sa kanya. At sa bawat pagbubukas-sara ng shutter, nauukit ang mga alaalang iyon hindi lamang sa kanyang isip, kundi sa isa ring anyo na maaari niyang ibahagi sa iba. Ito ang photography, at sisilipin natin ang sining na ito mula sa iba't ibang mga mata at lente ng tao. Simula to nung nagtaka ako, nakakita ko ng photos kung yung mga stars kapag night sky, tapos puno-puno ng stars. Nagtaka ako kung paano gawin yun. Tapos nakita ko sa camera may night mode. Nag-start lang siya nung pahiram-hiram lang ako ng digicam nung parents ko. Kasi hindi naman nila nagagamit, so ang nangyari, dinadala ko siya sa school everyday. Doon talaga yung interest ko talaga sa skies. Yun. Tapos sumunod-sunod na, tapos may sunsets, tapos may landscapes na, sumunod na yung tao. I started enjoying taking random pictures of everyday life. High school yan eh. So since then on, nag-evolve na rin, nag-mature na rin yung photography. I learned new things. Mas dumami yung mga nalaman ko tungkol sa photography. Siguro ang serious answer dyan would be narcissism. Nakikita mo naman sa Friendster, diba? Most kids would like to photograph themselves. Yun yung siguro starting point when you try to practice portraiture photography kasi you could practice with yourself. Kabataan, tuwan-tuwa sila rito dahil yung mga camera lumiit na, kaya nila lang ilagay sa bulsa nila. So pag dala-dala nila, kuha lang sila ng kuha ng mga snapshots, yung kanilang mga casual moments, nako-cover nila. At yung pagiging amateur snap shooter, nagiging magaling na magaling talaga sila dyan. Ang potential niya, syempre, dahil nado-document ng kabataan ng mga nangyayari sa paligid nila, mas marami tayong mga memento ng panahon ngayon, di ba? So, pagka makita ng mga apo natin yan, hindi sila magkakaproblema na siya sa atin kung ano mga nangyayari ngayon. Kapag may birthday party, kukunin ko yung mga moments na, let's say, bira mo makuha, blowing the cake, or yung mga masasaya ng tao dahil sa companionships. Tapos kapag may mga times na nagdadala lang ako ng camera, nature or objects or everyday happenings. I often bring my cameras to pag pumupunta ako sa mga demonstrations, mobilizations, tapos I use the visuals that I take from there para maging visual aids. For example, sa textual na part ng campaign, gano'n. Siguro kailangan rin natin tingnan yung function. Ano ba yung purpose na sinaserve ng photo? Ano ba yung kino-convey niyang message? Ginagamit ko yung camera bilang isang pintana, a window to the past, to get my scenes from my memories. Parang ini-immortalize ko yung mga moments na yun through photography. Oo, sa tingin ko, ang litrato pwedeng maging agent of change. Kasi meron siyang kapangyarihan na gulatin tayo, bigyan tayo ng kaalaman, na parang text din, parang libro din. Kasi parang pag tinignan mo yung picture, marami na siyang sinasabi. Kailangan natin tignan yung background ng photographer. What is his intention in taking the picture? Ano yung gusto niyang maparating with the picture? Ano yung gusto niyang ma-achieve ng picture? So, those are the things that we have to see. I want to use my photography as a means of showing people not just the pretty facade of things, but also things, objects, events that are not so pretty but can be captured in photographs in a way na
makaka-inspire siya, makaka-arouse, makaka-expose kung ano man yung mga, makaka-inform na mga problems in society, ganun. Yung photographer may kakayahan siyang ipakita sa mga ibang tao ang maganda para dun sa mga hindi nakakita na maganda. Kasi usually, if you're a young person, middle class, nasa UP ka or in any other prestigious university, the things that you see are limited. Kumbaga, I try to capture in photography yung mga bagay na hindi usually makikita ng isang kabataan. Talagang minsan yung mga litrato talagang namumove tayo. Tapos yan, pwede tayong ma-inspire, pwede din tayong baguhin o kaya himukin tayong mambago ng iba. Ang batang photographer ay dapat matapang siya mag-eksperimento. Mahilig siya dapat maglalabas ng bahay niya dahil pagka sa bahay lang siya, makukunan lang niya yung mga halaman ng nanay niya. A good thing siguro for kids or for the youth to use photography as is for them to have a medium to express themselves. A medium for them para masabi nila what they're feeling or makita nila what's happening around them. Siguro isa yun sa mga important na kayang i-achieve ng photography. Higit sa lahat, have fun while taking pictures. Kasi masaya talaga siyang gawin. Masaya ang photography. Yung pag-freeze ng oras ng isang moment sa isang frame, yun, cliché na definition ng photography yun. Pero yun talaga eh. Ang Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF.